Sa nakaraan nating kwento tuluyan nang nalaman nila Cruz at Vice President ng Hall of Valor ang tunay na katauhan ng ating bida. Nalaman pala nila iyon dahil kay Fujiwara at sobrang bilis nga itong nagpunta sa likuran ni Fatima at hindi na nagawa ni Fatima ang makagalaw sa sobrang bilis ni Fujiwara. At napagkasunduan nila na patayin ang 3 patay gutom na mga high-rank hunter at pumayag silang lahat na unahin si Lee Ji-yu. Nasabi naman ni Cruz na gagalaw ang Hunter Association para malaman sino at paano namatay si Liu Yi sa pagkakataon na ito di sila papayag na di malaman ang totoo dahil alam ng association labis silang mapipilayan sa pagkawala ng isang guild leader at high-rank hunter. Kaya kami na bahala asikasuhin para madelay lahat mga iyon, sila na nga bahala sa part daw na iyon. At nasabi na din ng ating bida na okay lang daw kaya naman ngayon daw dagdag pa ng ating bida na alam naman daw nila saan siya hahanapin siya. At lumabas na naman ang kakulaitan ni Fujiwara sa paalis na ating bida sabi na naman kasi nito na si mahal kong Demon Lord, kaya pansinin natin ang reaksyon ng ating bida. Nagpunta naman ang eksena sa labas ng bahay ng Miyato family. At nandoon pala ang ating bida sa harapan ng gate at iniisip kung ito na daw ba ang tamang oras para aminin nito kay Nana ang tunay nitong pagkatao. At anuman daw ang mangyari kung aminin daw nito ngayon ito ay handa nitong harapin ang lahat kung papaniwalaan kaya siya ni Nana na. Wala ito kinalaman sa pagkamatay ng magulang nito. Sa kabilang banda mukhang palabas din ng mansion si Nana kasama si Xiao Xiao at pinag-uusapan nila na kung pwede kaya silang magpunta raw sa amusement park sa ganitong oras mas okay raw yun at makikita daw nilang buhay na buhay ang parke sa ganitong oras. Kaya nga nagkagulatan ng dalawang panig ng masalubong nila ang isa't isa kaya nga pare-parehas sila napatigil at nanlaki ang mga mata. Dinaman nagtagal ang titigan nila biglang niyakap ni Xiao Xiao ang ating bida at binabati etong nakarating na at tinanong na rin kung okay lang daw ba itong sumama sa kanila ni Nana para magpunta sa amusement park, at sinugundahan din naman ni Nana ito kaya nga sumama na do ito sa kanila nito. Kaso napatigil naman sila Xiao Xiao lalo na si Nana nang seryosong nagsalita ang ating bida at ito ang tugon nito sa pagyayaya nilang dalawa na sabi nga ng ating bida na meron nga daw kailangan malaman si Nana. Kaya kung pwede nga raw silang mag-usap ng ating bida nang sila lang. Pumayag naman si Nana at nagpunta na nga sila sa isang lugar ng mansion na sila lang dalawa at wala pa ring nagsisilita kahit meron ng 2 minuto na ang nakalipas nang sila ay nagpunta roon. Di nga mapakali si Nana at inisip nito habang namumula bakit kailangan daw nilang mag-usap ng biglaan at sila raw dalawa lang tapos sa liblib po doon na lugaw ano naman daw pag-uusapan nila. At inisip pa ni Nana ano daw gagawin daw nito pag umamin ng nararamdaman ng ating bida sa pagkakataon daw nito. Ano raw ang isasagot niya? Binasag naman ng ating bida ang katahimikan at ito na nga ang unang nagsalita kahit kabado unti-unti itong nagsalita at para makuha nito ang tamang sasabihin nito. Nagpasalamat nga muna ito kay Nana dahil pina-unlockan daw nito ang kanyang paanyaya na makapag-usap sila. At papasalamat din ito na sa pagpapatira daw sa kanila ni Nana at lubos na daw pinagpapasalamat ito ng ating bida. Ngunit daw sa pagkakataon na ito hindi na raw may tatago pa ng ating bida ang mga ito at sasabihin na raw nito ang lahat kay Nana, at nawa maintindihan daw at paniwalaan ito sa kanyang confession ngayon, at nakatitig nga lang at naghihintay si Nana sa sasabihin ng ating bida. Sabay sinabi na nga ng ating bida na ang totoong identity nito na siya raw si Adesale at sa pagkamatay ng magulang ni Nana sila Zhang Hao daw yun at wala siyang kinalaman roon. Nang marinig nga ni Nana ito bigla itong napayuko at di ito nagsalita. Kaya naman naisip ng ating bida na masyado raw ba itong direct sa mga sinabi niya pero handa na nga ito anuman ang kakahinatnan ng mangyayari kung papaniwalaan daw ba siya o magkakaroon daw ba ng labanan ngayon. Laking gulat ng ating bida sa reaksyon ni Nana at di ito nagalit bagkus malumanay nitong sinabi na dati pa lang daw may kutob na ito sa katauhan ng ating bida pero di pa raw ito sure pero ngayon sa mga narinig niya ay tama raw ang kanyang pakiramdam noon pa man. At seryosong-seryoso na sinambit ni Nana sa ating bida na naniniwala raw ito sa ating bida at wag daw itong mag-alala. Kaya nga sobrang nagpasalamat ang ating bida at ito na raw ang pagkakataon na hingin nito ang tulong nito para kalabanan si Zhang Hao at nag-request na nga ang ating bida na sumama raw si Nana para sa digmaan na paparating laban kala Zhang Hao. Tataka naman ang ating bida sa reaksyon ni Nana bakit daw ito na mamula habang sinasabi na hindi raw ito tutulong dahil sa ano pa raw rason kaya wag daw mag-isip ng kung ano ang ating bida dahil tutulong daw ito para sa kaniyang magulang. Habang napabalan ito ng tingin sa ibang side,
at kahit nga nalaman nga ni Nana ang totoo. Halata naman di pero nagbago ang nararamdaman ni Nana base sa reaksyon nito. At nasabi na nga ng ating bida kay Nana na unang kailangan nilang mawala ay si Lee Ji-woo at meron na daw silang plano para mawala ito. Dagdag pa ng ating bida meron daw itong kasama rin na nasa side ni Lee Ji-woo pero wala raw itong kaalam-alam na tauhan ng ating bida ito at alam na alam nito na hindi daw ito papalpak sa task na binigay niya, talaga daw magtatagumpay ang kanilang plano. At pinakita naman si Long Yan at ito nga ang tinutukoy ng ating bida. Mukhang katatapos nga lang makipag-usap ng ating bida rito. Biglang ang hampabay sa kanya si Lee Ji-woo magkasama pala silang dalawa mukhang wala naman reaction si Long Yan sa sinasabi ng kanyang guildmaster na sinasabi nga ni Lee Ji-woo kung yun ba ang ating bida na kausap niya at nasabi nga raw ba nito sa ating bida ang regalo nila para sa kanya. At may nakahandusay namang elf sa lapag na wala ng itong buhay at kilala naman natin ang kasamalag ni Long Yan na si Anger. Kahit na hindi kalooban ni Long Yan ay ito pala ang pumatay rito para malinlang si Lee Ji-woo na loyal parent ito pero walang kaalam-alam ito na kaya ng ating bida na buhayin ito. Kasi sabi ba naman ni Lee Ji-woo kay Long Yan na okay lang yan alam kun aman na mapagkakatiwalaan ka. Bigla naman may kinausap si Lee Ji-woo sa bandang gilid nito ito nga ang isa sa dapat nilang mapatay rin at magkasama sila ni Lee Ji-woo na sabi nga ni Lee Ji-woo rito na tama daw ang lahat daw na sinabi niya Aoshan at ito pala ang pangalan nito. Wala ngang sinagot itong si Ao kundi Wat at wala daw itong ibang oras sa mga pinagkalokohan daw ni Lee Ji-woo. Lumipas na nga ang isang araw may maaliwalas na kapaligiran ang pinapakita. At naroon pala ang ating bida at si Fujiwara at doon sila nagkita. At nasabi ng ating bida na okay na do lahat at nalaman na daw ni Nana ang totoo kaya pag-usapan na daw nila ang plano kay Lee Ji-woo. At ngumiti nga si Fujiwara sa sinasabi ng ating bida. At nasabi nga ni Fujiwara habang nagpalabas ng skill nito na gagamitin daw nito ang kanyang dark territory para di daw ma-detect ng kahit sino ang gagawin nila kay Lee Ji-woo kahit si Zhang Hao pa raw. At sabi naman ng ating bida na pagkatapos nun teleport daw ni Fujiwara ito sa dungeon ng ating bida at sabi ni Fujiwara gagana raw ba ang balak ng ating bida rito. Oo naman ika ng ating bida na sure na sa gagawin nilang plano at wala raw takas si Lee Ji-woo sa plano ng ating bida. Nasabi nga ni Fujiwara na mukha raw sobrang laki ng tiwala ng ating bida sa sarili nito na magtatagumpay daw talaga. At may kinakausap si Fujiwara sa di kalayuan at pinapalabas ito at lumapit daw sa kanila. Nag-react naman ang ating bida nang makita ang tinawag ni Fujiwara na sabi nga ng ating bida so ikaw, pat anong nga nito nasabi yan. Isang napakagandang tahanan naman ang pinakitang eksena sa kasalukuyan. Magkasama ngang pinakita ang dalawang binabalak na tapusin ng ating mga bida, mukhang may malalim din silang pinag-uusapan, na pag-uusapan pala nila ang plano ni Lee Ji-woo na mukha daw nalaman na ng ating bida pero okay lang daw yun wala daw magbabago. Nasa kanila parent daw ang kalamangan. At nagsisilito pa nga ito na sinasabi na mukhang balak daw ni Long Yan na pagtaksilan siya kaso ngayon alam na daw nito na hindi na daw magagawa ni Long Yan na pagtaksilan siya. Wala namang emek si Long Yan sa naririnig nito na pangiti na lang ito. At dagdag pa nito na natutuwa dahil ngayon daw malapit nang siya ang manuno daw sa lahat, at pinagtatawanan ang nangyari sa pagkamatay ni Liu Yi. Sobrang bilis ngang nagpunta si Long Yan sa likuran ng kanyang guild leader at napansin nga ito ni Lee Ji-woo. Kaso mukhang inabutan na ito ng buong puwersang atake ni Long Yan. Palapit na nga sa pagmumuka ang kamao ni Long Yan, at nagtataka bakit daw ganito ang nangyari nagcast daw ito ng spell kay Long Yan para di ito basta-basta raw makakaatake sa kanya kaso paano raw nangyari na nakakagalaw ito na atakihin siya. Biglang may tunog na baril ang narinig at mukhang gagamitin rin ito, at ito pala si Chen Yan na may babarilan. Kinalabot naman ni Chen Yan ang gatilyo at pumutok na ito papunta sa isang individual. Ito pala ay parating sa pagmumuka ni Long Yan kaya kinagulat nito ng lubos at alanganin na daw itong maiwasan pa ang parating na bala. Biglang pumutok ito at parang isang naging malaking tela na babalot kala Long Yan at Lee Ji-woo. Pagkatapos nilang nabalot nito at na-teleport sila sa isang kakaibang lugar. Sumabog na nga ang kagamitan na nagamit sa dalawa. At ganun na nga ang nangyari nakaluhod na nga si Long Yan at di naman kinasaya ni Lee Ji-woo. At paano daw nababa nito ang guard niya nang ganun na lang? Galit na nga si Lee Ji-woo sa mga nangyayari habang pinagmamasdan ang bala na ginamit ni Chen Yan at ano daw ang nangyayari pinagtaksilan nga daw ba siya nito.
Pero ginawa na nga nitong mapakalma ang kanyang sarili at saan daw sila na teleport kailangan daw nitong mapag-isip ng plano agad at maghanda raw anuman ang mangyari. Habang nag-iisip-isip si Lee Ji-yoon ulat naman ng isang individual ito at nag-ambala ang pag-iisip nito dahil sa lumitaw sa harapan nito. Bigla nga itong umatake pero nagawa naman ni Lee Ji-yoon na makaiwas rito. Kaso kahit na nakailag ito laking gulat nito na biglang mapansin nito na mahawakan ang kanan na kamay nito, sobrang tindi nga daw ang hawak nito at di ito makagalaw. Biglang meron na naman individual ang sumulpot sa harapan nito at aatakihin ito ng individual na ito. Sa pagkakataon na ito sobrang lakas ng atake ang salong-salo nito sa individual na umatake kay Lee Ji-yoon. Nakagawa naman ng makapal na usok at lakas ng tunog ang ginawa nitong individual na ito sa pag-atake nito kay Lee Ji-yoon. At habang pinapakilala nga ito na ang boxing king na si Cao Xinjing, nasasabi nga nito na di naman na daw kailangan ng tulong ng iba para matalo lang daw itong nag-iisang si Lee Ji-yoon. Kakahiya raw kanito na kayungan para pagtulungan ng maraming tao. May isa namang individual na sumulpot at nasabi nito sa boxing king na ganun ba kung kaya mo pala mag-isa bakit di mo gawin kanito at ito nga ang king of cards na si Shinichi Yamada. Pinakita na nga ang ating bida kasama ang dalawa si Nana at Fujiwara na naglalakad-lakad papunta sa labanan. At nasabi na nga ng ating bida na mahihirapan daw ito magpalabas ng mga undead na alagad nito dahil may kakayanan na si Lee Ji-yoon daw na makontrol ito kaya sobrang mapanganib nga daw talaga. Ang ability nito sakit nga daw sa ulo. Nasasabi naman ni Nana habang kabado na marami daw mga awakened hunter nandito may chance pa daw si Lee Ji-yoon na makatakas daw sa pagkakataon na ito. Sumigaw na nga ang ating bida at sinisigawan nito na si Lee Ji-yoon na wag na daw magpahinga ito at din daw nasaktan ito kaya lumabas na daw ito sa makapal na usok. At nakatayo na nga si Lee Ji-yoon at nagre-release na ito ng aura nito at sinasabi nga nito na sa tingin ninyo mapapatay ninyo ko kahit sobrang dami ninyo wala peren kayong magawa. Pinakita na nga si Lee Ji-yoon at si Long Yan na wala na ang dating katinuan dahil kontrolado ni Lee Ji-yoon ito. Nasasabi pa nga ni Lee Ji-yoon na binabati daw sila sa paglapit daw nila rito di na daw siya nahirapan na hanapin sila. At nag-transform na rin pala ang ating bida at tinanong nito saan na daw ang anak niya. At nasabi naman ni Lee Ji-yoon yung anak mo hanggang ngayon loyal na aso parent ito kahit napatay na nito sa ating bida na mukhang inaasar pa nito. Pagkatapos nga nito sabihin ng mga yun ni Lee Ji-yoon may sasabihin pa sana ito kaso di na natuloy dahil sumabog na ang ulo nito dahil sa atake ng ating bida. Tinapod at bagsak nga ito sa atake ng ating bida. Sabi naman sa bagsak na katawan ni Lee Ji-yoon ng ating bida na tumayo na daw ito at wag na daw itong magpanggap. At alam na nga ng ating bida na di ganun kadali mapapatay ito kahit maduraj ang ulo nito. Iinis nga itong si Lee Ji-yoon na sakit nga daw ang ginagawa sa kanya ng ating bida. At na-restore na nga ang buong ulo ni Lee Ji-yoon at naiinis peren nga ito. At nagpalabas na nga ng aura ang ating bida at tatapusin na ito si Lee Ji-yoon. Sumugod naman si Long Yan sa ating bida na aatakihin ito. Nagawa naman na nasalag ng ating bida ang atake nito. Natanong ng ating bida kay Lee Ji-yoon na kaya ba nitong pangatawanan lahat ng kasalanan nito. At pinakita nga si Long Yan na lumuluha at hindi gusto nito ang ginawa niya. Naintindihan naman ng ating bida ang pagluha ni Long Yan kaya sabi ng ating bida papalayain na daw niya ito para di na mahirapan pa kaya naghanda na ang ating bida ng atake nito. Kaya nga unti-unti nang natutunaw si Long Yan sa ataking pinakawalan ng ating bida. Nainis nga si Lee Ji-yoon na bakit daw winasak ng ating bida ang laruan nito. Biglang ang nagkabitak-bitik ang lupa na kinakalagyan nila. Dahil pala ito sa mga zombie na unti-unting bumabangon. At tumatawa na si Lee Ji-yoon habang nasa likuran na ito ang mga pinalabas niyang mga panibagong laruan daw niya. May napansin nga si Nana at napaiyak nga ito at nasabi nito Father, mukhang nakita nito ang katawan ng kanyang ama na pinalabas na zombie ni Lee Ji-yoon. At nasabi nga ni Lee Ji-yoon na ito daw si Miyato ito daw ang isa sa pakipakinabang sa mga collections daw niya at ito nga ang nakita ni Nana na kanyang tatay. At si Martin nasa loob din ng dungeon at kasama ng ating bida at nasasabi nito na mas dumami pa raw ang mga elite na hunter na kasama ni Lee Ji-yoon. Pinakita na nga ang mga kasama ni Lee Ji-yoon at mukhang malalakas nga ang mga kasama nito. Sabay-sabay na naga silang sumugod para simulan na ang labanan. Pare-parehas na nga silang gigil na patayin ang isa't isa para matapos na ang labanan.
Siyempre ang ating bida paptayan na rin si Lee Ji-yu at nag-ready na rin ito. Halata daw naman ang lakas na pinapakawalan ng ating bida, kailangan na nitong mapatay si Lee Ji-yu. Mukhang nagawa ni Lee Ji-yu na masalag ang atake ng ating bida. At nag-transform na rin si Lee Ji-yu sa kanyang demonic form, at ito nga ang isa pang Demon King. Ang Immortal Demon King, at natanong pa nito kung naaalala pa nito ng ating bida. Nangiti nga ang ating bida at nasabi rito, so ikaw pala yan Immortal King, so naging vessel mo pala yung katawan ni Ipis na si Lee Ji-yu, sigurado ka bang mapapatay mo ko ka ng ating bida? At nasabi ng ating bida na wala kang karapatan na hawakan ang espada ko ka ng ating bida, at nagawa nga nitong mahati ang Immortal King. Nagulat ang mga kasama ni Fujiwara na sinama sa labanan, na nasasabi nga nila na tapos na daw ba, nanalo ba daw sila nila. Nasabi nga ng Card King dali lang daw at sobrang lakas nga daw ng ating bida. Nagalit nga ang ating bida at binalaan nga sila na maging alisto at di daw ganun kadali mamamatay ang Endless Demon King. Kinagulat nga ng Card King na nahiwalay ang kanan ng kamay niya. Ang may kakagawan nga nito ang mga kasama ni Lee Ji-yu, at sobrang lumakas rin ito di lang ang kanyang Panginoon, ibig sabihin buhay pa ang Immortal King. Kaya nagsisiga na ito sa sobrang sakit. Napansin nga nila na mas lumalakas pa nga ang mga undead ni Lee Ji-yu at handa na nitong patayin ang mga kalaban nito. At napansin nga ng ating bida na may gagawin na namang kalokohan ang mga kasama nito, kaya napatingin agad ito. Ito pala ang Boxing King, at sinasabi nito na habang nagge-generate pa raw si Lee Ji-yu, tutuluyan na daw nito, kaya atakihin nito ng kanyang energy ball. Kaya sumigaw ang ating bida na itigil daw nito ang ginagawa nitong kahibangan. Ano daw iniisip nito nito sa Boxing King. At tinuloy pero nito ang gagawin nitong atake, ito nga ang ultimate destructive bullet nga raw. Diretso nga ito sa nagge-generate na si Lee Ji-yu. Sobrang lakas naman ng nagawang damage nito, hatado sa dinaanan nito talagang wasak. Pagod na nga ito sa nagawa nitong atake at binuhos nga daw nito ang lahat sa ataking yun. Di pa nga ito natatapos magpahinga, biglang nabutas ang katawan nito at ito ang kinakamatay nito. Pinakita nga ang Immortal King na mukhang lumakas pa ito at nagpapasalamat ito dahil sa ataking natanggap nito. At ninas na rin ang ating bida na sobrang kulit daw ng mga kasama nito, ayaw makinig na gamit po sila para lumakas pa raw ito. Nilabas na nito ang kanyang weapon at kaya nga daw tinawag siyang Endless King at dito namamatay. Inatake ng ganito ang ating bida at nagawa naman nitong masalag ang atake nito. Di pa nga ito natapos sa pag-absorb ng lakas, nag-absorb pa nga ito at umaapaw pa nga ang lakas nito. Nag-activate na nga ito ng skill din ng Evil Spirit Avenge, kaya umaatake na nga mga ito sa ating bida. Napalibutan na nga ang ating bida ng mga undead at wala naman emek ang ating bida. Tinatawanan naman ito ng Immortal King na wala na daw magagawa ito kundi mamatay lang. Abangan na nga natin tuluyan na ngang nagkaroon ng digmaan sa pagitan ng ating bida at ni Lee Ji-yu, na ito pala ang Immortal King. Aabangan pa natin kahit gaano karami ang mga kalaban sa harapan ng ating bida, tuwang-tuwa at mabilis lang nito pinagpapatay mga ito. Kinagulat naman ng lahat dahil pati si Liu Yi ay muling nabuhay, kaya naman kung gusto ang malaman ang mga susunod pang mga mangyayari sa kwento, maaari kang mag-like o mag-comments at palambing na rin ng subscribe at dapat naka-bell all para upad tedlag sa mga parating na uploads natin. Check nyo na rin ang link sa descriptions. Muli maraming salamat sa suportang tunay.